Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakagimbal at misteryosong kaso na yumanig sa social media at sa buong mundo ng entertainment sa Malaysia. Ito'y tungkol sa isang kilalang internet celebrity na natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang 5-star hotel room sa Kuala Lumpur. Sa simula, ito'y mukhang isa lamang simpleng insidente ng biglaang pagkamatay. Pero habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo itong nagiging komplikado at puno ng tanong. At habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, nagsalubong ang dalawang magkaibang bersyon ng katotohanan. Isa mula sa panig ng akusado at isa mula sa mga kaibigan at pamilya ng biktima na hindi naniniwala sa simpleng paliwanag ng natural death. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya at anong katotohanan ang pilit na itinatago sa likod ng kasikatan, kontrobersya at misteryong bumabalot sa kasong ito? Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang detalye ng kasong ito. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong hapon ng ika-22 ng Oktubre taong 2025, tila sinusunog ng matinding init ng araw sa Malaysia ang lahat ng madaanan nito. Pero sa loob ng isang 5-star hotel suite sa gitna ng syudad na ito, napakalamig ng hangin. Ang sikat na rapper na si Nami Wee ay suot ang gusot na puting t-shirt ay nakatayo sa harap ng mga pulis habang blanko ang tingin at nanginginig ang kanyang boses. Nang tumingin ang mga pulis sa banyo sa kanyang likod, tumambad sa kanilang isang dalagang walang saplot, nakakulubot ang katawan sa loob ng malinis na puting bathtub sa kakaibang posisyon. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang Taiwanese internet celebrity na si Siu Sin o mas kilala bilang si Iris C. Pero mas ikinagulat ng lahat ang isang bagay. Tuyong-tuyo ang bathtub, wala ni isang patak ng tubig kahit saan at sobrang linis ng tiles na parang walang nangyari roon. Pero matapos pansamantalang dalhin si Nami Wee para sa medical examination, lumabas sa toxicology results na may 4 na klase ng illegal na substance sa kanyang katawan. Nakakita rin ang mga pulis ng 9 na asul na pills na hindi matukoy ang pinagmulan sa bulsa ng kanyang polo. Nang tanungin siya tungkol sa nangyari, sinabi ni Nami Wee na trabaho lang daw ang pinag-uusapan nila ni Iris at bigla na lang daw nagdesisyon ang babae na tapusin ang kanyang sariling buhay habang ito ay naliligo. Iginiit niyang sinubukan niya raw itong iligtas pero wala na raw siyang nagawa. Pero may isang tanong na naiwan sa isip ng lahat. Bakit kailangan ng mga bawal na substance para sa isang business meeting? At paano nga ba biglang tumigil ang puso ng isang bata pa at malusog na dalaga ng walang babala? Dahil sa mga tanong na iyon, muling nabaling ang atensyon ng publiko sa malungkot na nakaraan ng babaeng nasawi. Ipinanganak si Iris C noong 1973 sa Taiwan. Mula pa lang nang siya ay isilang, kapansin-pansin na agad ang kanyang inosenteng ganda at kaakit-akit na itsura. Dahil doon at sa walang tigil niyang pagsisikap, natanggap siya sa Department of Nursing sa Central Taiwan University of Science and Technology kahit alam niyang hindi magiging madali ang tatahakin niyang landas. Pagkatapos ng kanyang graduation, mabilis na nakapasok si Iris sa trabaho sa isang ospital kung saan nakilala siya bilang masipag at maalagang nurse. Suot ang kanyang puting uniforme at laging may ngiti sa labi. Buong puso niyang inalagaan ang kanyang mga pasyente at matiis na pinapakinggan ang bawat hinaing nila. Dahil naman sa kanyang pagiging maasikaso at profesional, hinangaan siya ng kanyang mga katrabaho habang tinatawag naman siya ng mga pamilya ng pasyente bilang pinakamagandang nurse. Sa labas ng trabaho, mahilig si Iris sa fashion. Nag-eeksperimento siya ng iba't ibang outfit at nagpo-post ng simpleng litrato ng kanyang araw-araw na buhay sa social media.
Isang araw ay nag-upload siya ng simpleng larawan niya habang siya ay nakasuot ng t-shirt at isang jeans lang. Nakalaylay ang mahaba niyang buhok at maliwanag ang kanyang mga ngiti. Hindi naman inaasahan ay marami ang naging reaksyon doon. Ang nakakuha ng atensyon ng mga tao ay hindi lang ang kanyang magandang ngiti, kundi pati ang elegante at kaakit-akit niyang hubog na halos hindi maitago kahit sa simpleng damit. Sa loob lang ng isang gabi, kumalat ng husto ang photo series na iyon at biglang dumami ang likes at comments. Nagulat ang maraming tao nang malaman nilang ang isang profesional na nurse ay may ganoong kagandang hubog ng katawan. Dahil sa matinding pagkakaiba ng kanyang propesyon at itsura, tinawag siya ng marami bilang nursing goddess at mabilis na lumobo ang dami ng kanyang followers. Dahil sa biglaang pagsikat niya online, napagtanto ni Iris na may iba pang paraan para mabuhay. Mas malaya, mas matapang at mas makulay. Unti-unting napalitan ng ambisyon ang tahimik at paulit-ulit niyang araw sa ospital. At kahit nasa edad na siya kung saan karamihan sa mga babae ay iniisip na ang pag-aasawa at pagbuo ng pamilya, hindi iyon minadali ni Iris. Ayaw niyang mapunta sa ordinaryong lalaki at mamuhay ng paulit-ulit at walang excitement tulad ng iba. Kasabay nito, napagtanto niya na kumpara sa tahimik na buhay sa likod ng mga pader ng ospital, ang tunay niyang gusto ay ang tumayo sa ilalim ng spotlight at maramdaman ang tingin ng libo-libong taong nakatingin sa kanya. Kaya kahit taliwas sa inaasahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan, gumawa si Iris Hsien ng matapang na desisyon. Iniwan niya ang kanyang stable na trabaho bilang isang nurse para pasukin ang buhay bilang professional social media star. Pero hindi naging madali ang mundong iyon. Isa itong lugar kung saan napakaraming magagandang mukha ang naglalaban para sa bawat views at hindi sapat ang itsura lang para magtagal ang kasikatan. At dahil alam niya kung gaano katindi ang kompetisyon, noong 2019 ay nag-upload siya ng video habang nakabikini siya sa isang shrimp fishing camp at gumagawa ng Thai-style milk tea habang nakikipagkulitan sa kanyang fans sa kamera. Dahil dito, agad itong nagdulot ng matinding kontrobersya online. May mga bumatikos sa kanya at tinawag siyang walang hiya habang inaakusahan siyang sinisira niya ang imahe ng pagiging nurse. Pero marami ring lalaking fans ang humanga sa kanya dahil sa pagiging matapang, totoo sa kanyang sarili at tinuring pa siyang tunay na diyosa. Dahil sa kontrobersya, lalo pang lumaki ang atensyon sa kanya. Ang mainit na diskusyon at magkakaibang opinyon ng mga tao ang lalo pang nagpabilis sa pagkalat ng kanyang video sa social media. Nang maintindihan ni Iris kung paano gumagana ang publicity, mas lalo pa siyang naging matapang sa pagpapakita sa kanyang sarili. Alam niyang ang kanyang katawan ang pinakamalakas niyang puhunan, kaya halos bawat sikat na lugar sa mundo ay ginawa niyang entablado para ipakita ito. Isa sa pinakausap-usapang halimbawa nito ay nang pumunta siya sa Louvre Museum sa France. Habang hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga turista, hinubad niya ang kanyang coat at ang natira na lang ay itim na lace lingerie habang kumpiyansa siyang nagpo-pose hanggang sa kailangan ng makialam ng mga pulis. Pagkatapos nito, sa matinding lamig naman ng Switzerland, habang lahat ng tao ay balot na balot sa makakapal na jacket, itinaas niya ang kanyang suot para ipakita ang pink na lingerie na kanyang suot habang nakaupo sa isang snowy cable car at nakangiting nakatingin sa kamera. Dahil sa mga ginawa niyang iyon, lalo siyang sumikat pero kasabay din nito ang napakaraming matitinding batikos laban sa kanya. Tinawag siya ng mga kritiko na malaswa at uhaw sa atensyon habang inaakusan siyang pinapahiya ang imahe ng kanilang bansa sa ibang lugar. Pero hindi natinag si Iris at sumagot pa siya ng direkta sa publiko. Sinabi niyang giniginaw siya pero kailangan niyang kunin ang mga litrato dahil wala raw ibang paraan. Dahil sa kanyang pagiging carefree at hindi pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, mas lalo siyang sinuportahan ng kanyang loyal fans. Marami naman ang humanga sa tapang niyang mamuhay ng totoo sa kanyang sarili at sirain ang mga limitasyong ipinapataw ng lipunan. Dahil sa patuloy niyang pagsikat, pumasok sa golden phase ang kanyang career.
Sunod-sunod ang kanyang endorsement deals at invitations sa events at naging kilala ang kanyang pangalan sa iba't ibang platforms. Ayon sa local media reports, lumagpas sa 270,000 dolyar kada buwan ang kanyang kinikita kaya tuluyan nang nawala ang problema niya sa pera. Kasabay ng tagumpay niya sa career, nanatili ring independent si Iris pagdating sa pag-ibig. Kahit niligawan pa siya ng isang mayamang negosyante at binigyan ng marangyang trato, diretsahan itong tinanggihan ni Iris. Hayagan niyang sinabi na wala siyang balak magpakasal at hindi siya interesado sa buhay na iikot lang sa asawa at mga anak. Pero sa kabila nito, isang hindi inaasahang pagkakataon ang naglapit kay Iris C na noon ay kilalang kilala na sa mundo ng kasikatan at entertainment at sa isang lalaking nagngangalang Wei Mengqi o mas kilala sa stage name nitong Name Wei, isang sikat na rapper sa Chinese-speaking music scene. Pagdating kay Name Wei, hindi maikakaila ang kanyang talento. Ang hit song niyang Stranger in the North na collaboration nila ni Wang Liham ay naging isa sa pinakamahalagang kantang nagpasikat sa kanyang career. Dahil sa tagumpay na iyon, noong 2007 ay naglabas siya ng kontrobersyal na kanta na pinamagatang Negarakuku na tumutuligsa sa sistema ng gobyerno at politika ng Malaysia. Dahil sa kantang iyon, naglabas ng warrant of arrest ang gobyerno ng Malaysia laban sa kanya dahil umano sa paglabag sa pambansang batas. Sa isang iglap, lalo siyang sumikat at nakilala bilang isang matapang at prangkahang artist at isang estilo na naging tatak niya sa loob ng maraming taon. Matapos ang kontrobersya, napilitan si Name Wei na umalis ng Malaysia at nagsimula ng panahon ng sariling paglayo bago bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang sining. Noong 2011, siya ang nagdirek at bida sa pelikulang Nase Lemak 2.0 na muling nagdulot ng matinding diskusyon dahil sa mapangahas nitong tema at matinding batikos mula sa publiko. Pero sa kabila ng lahat, matagumpay pa rin naipalabas ang pelikula at nakabasag pa ng box office records noong mga panahong iyon. Kahit sunod-sunod ang kontrobersyang kinasangkutan niya, patuloy pa rin niyang ipinaglaban ang creative freedom dahil para sa kanya, hindi dapat nililimitahan ang sining. Gayunpaman, dahil sa kanyang paninindigan, isinailalim siya ng mga otoridad sa tuloy-tuloy na censorship at inilagay sa blacklist. Noong 2019, bigla na lang kinansela ng walang abiso ang kanyang New Year's Eve concert sa Kuala Lumpur. Pagkatapos nito, noong 2024, muling nagdulot ng ingay ang kanyang single na Descendants of the Dragon matapos siyang akusahan ng Chinese authorities na pinagtatawanan umano ng kanta ang national leadership. Dahil dito, naban siya sa iba't ibang platform at tinawag na artist na may masamang record. Kalaunan, habang iniimbestigahan naman sa himpilan ng pulisya sa Malaysia, sinabi ni Name Wei na profesional lang daw ang dahilan ng pagkikita nila ni Iris C. Gusto raw ni Iris na palawakin ang kanyang impluensya sa Southeast Asian market at gumawa ng isang proyektong siguradong magiging laman ng balita, kaya nilapitan niya si Name Wei, isang taong eksperto sa pagkuha ng atensyon ng publiko. Mabilis naman na nagkaintindihan ang dalawa at nagsimulang magplano para sa isang collaborative video project. Para kay Iris C, ang pakikipagtrabaho sa isang kontrobersyal na personalidad ay maaaring magdala sa kanya sa mas matinding kasikatan. Samantalang para naman kay Name Wei, ang pakikipagsanib sa kaakit-akit na nursing goddess ay maaaring magbalik ng kanyang popularidad at magandang imahe sa publiko. Pero maaring hindi lubos na naiintindihan ni Iris ang sitwasyon. Ang lalaking kaharap niya ay kilala sa mapangahas at lampas limitasyong mga ideya. Para kay Name Wei, sapat na ang kahit kaunting kaguluhan para sumabog ang kanyang pangalan sa social media at sa mga nakaraang taon, tila lumagpas na sa kontrol ang kanyang pagiging risk taker. Umabot ito sa sukdulan noong unang araw ng Abril 2024 nang maglabas ng obituary announcement ang management company ni Name Wei at sinabing pumanaw na umano ang rapper. Kahit hindi pa kumpirmado ang balita, mabilis itong kumalat sa malalaking media outlets.
At para naman mas maging kapanipaniwala, inimbitahan pa ng kanyang studio ang mismong mga magulang niya sa tinatawag na memorial service. Pero kalaunan, ibinunyag ni Nami We na bahagi lang pala iyon ng isang living farewell ceremony. Ang stunt na iyon ay nagdulot ng matinding galit online at marami ang nagsabing sumobra na siya sa kanyang biro. Sa totoo lang, kapag sinuri ang paraan ni Nami We sa pagkuha ng atensyon ng publiko, makikitang pareho sila ng pag-iisip ni Iris, ang magandang internet star na kalaunan ay pumanaw. Pareho silang walang takot, pareho silang mahilig sumubok ng mga bagay na lampas sa limitasyon ng isip. Kaya nang tuluyan ng magsama ang dalawang matitinding personalidad na ito, naging parang pagsabog ang naging resulta ng kanilang collaboration. At talagang hindi sila nabigo. Noong ika-20 ng Oktubre 2025, mag-isang lumipad si Iris mula Taiwan papuntang Kuala Lumpur. Nag-post pa siya sa social media pagdating niya at mukha itong masaya at puno ng excitement. Pagdating niya sa Malaysia, nag-check-in siya sa isang marangyang 5-star hotel sa gitna ng Kuala Lumpur. Sa itinakdang oras, dumating naman si Nami We sa kanyang suite at ipinaliwanag na naroon siya para pag-usapan ang plano sa filming. Sa umpisa ay mukhang profesional naman ang lahat ng kanilang usapan. Ibinahagi ni Iris ang kanyang creative ideas ng may kumpiyansa habang maayos na nakikinig naman si Nami We at sumasagot naman ng mahinahon. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang atmosfera sa loob ng kwarto. May isa sa kanila ang nagmungkahi na uminom muna para maging mas relax ang atmosfera pero hindi lang alak ang nabuksan ng gabing iyon. May inilabas ding maliit pero delikadong kahon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, natuklasan na si Nami We ay matagal nang gumagamit ng illegal na substance at 4 na klase nito ang nakita sa kanyang sistema. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung si Nami We ba ang palihim na nagdala ng mga droga sa kanilang meeting o kung alam ba at sinabayan lamang ito ni Iris. Pero batay sa sariling pahayag ni Nami We, ang seryosong usapan sa trabaho ay unti-unti daw nauwi sa isang pribadong party nilang dalawa. Napuno ng musika, alak at hindi maipaliwanag na tensyon ang kanilang buong silid na tuluyang nagbago ng kanilang atmosfera. Sinabi rin niya na pumasok si Iris sa banyo at inakala niyang mag-aayos lang ito ng kanyang sarili. Pero matapos ang mahabang paghihintay, napansin niyang ganap na katahimikan na ang paligid. Wala kahit tunog ng tubig at kinabahan na daw siya kaya ilang ulit siyang kumatok pero walang sumasagot. Sa huli, binuksan niya ang hindi nakalak na pinto at ang nakita niya ay nagdulot ng kanyang matinding takot at gulat. Sa loob ng banyo ay nakita niyang nakahandusay si Iris sa bathtub, walang saplot, nakapikit at maputla ang kanyang mukha. Agad siyang lumapit para tingnan kung humihinga pa ito at kung may pulso pero walang galaw ang dibdib at walang tibok ang kanyang puso. Dahil daw sa kanyang panik, agad siyang nag-CPR sa desperadong pagtatangkang iligtas ito. Sa puntong iyon ay agad niyang tinawagan ang emergency hotline ng Malaysia na 999. Nang dumating ang mga pulis, halatang nanginginig si Nami We. Ito ay nauutal, balisa at hindi makapagsalita ng maayos. Sa isinagawang paghahanap, natagpuan sa kanya ang 9 na asul na pills. Sa loob naman ng nakakatakot na tahimik na hotel room na iyon, si Nami We bilang nag-iisang taong buhay sa pinangyarihan ay agad itinuring na pangunahing sospek. Siya ay pinusasan sa lugar at dinala sa police station ng gabing iyon. 2 araw matapos naman ang insidente, noong ika-24 ng Oktubre, opisyal siyang kinasuhan ng 2 kriminal na kaso. Una ay ang pagmamay-ari at iligal na paggamit ng narcotics. Sa ilalim ng batas ng Malaysia, kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 2 taon kasama pa ang kaning at multa para sa danyos. Pero sa korte, mariing itinanggi ni Nami We ang mga paratang. Sa kasalukuyan, nakalaya siya sa pamamagitan ng bail na mahigit $1,000 at agad naman siyang naglabas ng kanyang sariling pahayag sa social media para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kanyang post, sinabi niya na hindi raw siya gumamit o nagdala ng kahit na ano.
Ang sabi pa niya ay quote-unquote, pinakamarami na siguro ang inom ko nitong mga nakaraang araw. Maniwala man kayo o hindi, hintayin nyo na lang ang police report. Sa pagkakataong ito, alak ang sinisi niya at pinuna pa niya ang emergency response ng Malaysia. Sinabi niyang masyado itong mabagal at kung dumating lang daw agad ang mga paramedic, baka buhay pa daw si Iris. Pero hindi naglaon, mabilis na gumuho ang depensa niya sa ilalim ng investigasyon. Ang unang sumagot ay ang Malaysian Police. Ayon sa police chief ng Kuala Lumpur, nagpositibo si Nami West sa urine test para sa 4 na illegal na substance. Idinagdag pa niya na kahit walang nakitang ebidensya ng sexual assault sa pinangyarihan, kumpirmado na magkasama sa iisang kwarto ang dalawa ng gabing iyon. Pagkatapos nito, sunod-sunod na bumira ang mga kaibigan ni Iris. Ang manager niyang si Chris matapos ang ilang araw na pananahimik ay naglabas ng public statement at sinabing hindi siya naniniwala sa paliwanag na sudden cardiac arrest dahil maayos daw at malusog si Iris sa mga panahong iyon. Direkta niyang hinarap si Namiwe at tinatanong kung saan galing ang mga asul na pills. Tinanong din niya kung ibinigay ba ito ni Namiwe kay Iris o kung niloko o pinilit ba niya itong uminom. Giit nito ay kailanman ay hindi daw gumamit ng illegal na substance si Iris habang nabubuhay pa siya at ipinangako nilang hahanapan siya ng hustisya. Isa pang influencer friend ni Iris na si Vivian C ang mas naging matindi at hayagang ininsulto si Namiwe. Tinawag siyang irresponsable at duwag na nagkukubli lang daw sa sarili niyang shell. Samantala ay kumalat din ang mga chismis online na may posibilidad daw na may naganap na financial transaction sa pagitan ni na Iris at Namiwe. Agad itong pinabulaanan ni Vivian at sinabing kumikita si Iris ng daan-daang libong dolyar kada buwan mula sa paid subscription platforms at kaya daw niyang tumayo sa kanyang sariling kita. Idiniin niya na walang dahilan si Iris para pumasok sa ganong uri ng transaksyon at dagdag pa niya na kung may nagbayad man, si Iris mismo ang posibleng magbayad at hindi kabaliktaran. Nagbitaw rin ng matitinding salita si Vivian, inakusahan si Namiwe na nirerespeto ang patay habang nasa police questioning matapos niyang iginiit na ang packaging na may explicit text ay galing Taiwan at si Iris daw mismo ang nagdala nito. Ang paglipat niya ng sisi sa namatay ay labis na ikinagalit ni Vivian na diretsahang nagsabi na hindi raw siya tunay na lalaki. Maging naman ang pamilya ni Iris ay naglabas ng matinding pagdududa sa unang autopsy report na nagsasabing sudden cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa kanila, wala daw saysay na bigla na lang mamamatay sa heart failure ang isang malusog na kabataang babae na bihirang magkasakit. Sa paglipas naman ng mga araw ay mabilis na lumitaw ang iba't ibang magkakasalungat na teorya tungkol sa kaso. Ayon sa panig ni Namiwe, isa lamang daw itong malungkot na aksidente. Pero iginiit naman ng mga malalapit na kaibigan ni Iris C na biktima siya ng foul play at sinasabing direktang sangkot daw si Namiwe sa kanyang pagkamatay at may tinatago pa itong katotohanan. Samantala, opisyal na inuri ng mga investigador ang kaso bilang isang criminal investigation matapos makumpirma ang koneksyon ni Namiwe sa iligal na droga. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting lumabas na walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mismong pagkamatay ni Iris C. Ayon mismo sa Malaysian prosecutors, wala silang nakitang matibay na lead na magpapatunay na si Namiwe ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, hindi tuluyang natapos ang kontrobersya. Bagamat nakalaya si Namiwe sa police bail at kalaunan ay naabsuelto sa aligasyon ng paggamit ng droga matapos lumabas ang resulta ng urine test, nananatili pa rin ang kaso ng drug possession laban sa kanya habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa final forensic at autopsy findings. Hanggang ngayon, marami pa ring tao ang hindi kumbinsido sa opisyal na paliwanag sa pagkamatay ni Iris at para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta, napakarami pa ring tanong ang walang malinaw na sagot. At sa mata ng publiko, nananatiling misteryo kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng tahimik na hotel room na iyon noong gabing huling nakita siyang buhay. Nagtapos ang kwento ni Iris sa gitna ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera at walang katapusang usap-usapan online.
Pero sa likod ng lahat ng ingay na iyon, naroon ang trahedya ng isang babae na minsang naniwala na kayang ibigay ng kasikatan ang lahat ng gusto niya sa buhay. At nang tuluyang mawala ang lahat, sakalang napagtanto ng marami na ang followers, atensyon at glamour ay mabilis ding nawawala. Pero ang tunay na nananatili ay ang mabigat na kapalit ng mundong tinatawag na kasikatan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong kapupulutan ng aral na ang sobrang paghangad ng atensyon at kasikatan ay may kapalit na hindi kayang bawiin. At kahit gaano pa karaming tao ang nakakakilala sa isang pangalan, hindi nito kayang protektahan ang isang tao mula sa maling tao, maling desisyon at maling sitwasyon. Kaya mahalagang maging maingat sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay, sa mga bagay na sinusubukan natin at sa mundong gusto nating pasukin. Dahil minsan, isang gabi lang ang kayang magbago ng buong buhay magpakailanman. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.